siya ng mag-alas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon at ganon din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at hayaan mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tag-isang pilak, salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil kayo'y nagmamagandang loob sa iba? Sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ikatlong pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutsain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito upang paglingkuran. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagaling ang 2 bulag. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw,
Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa Kanya. Salamat sa salita ng Diyos. Ang napili ko at nagrema sa aking puso na verse sa Mateo 20 ay ang 33 hanggang 34. Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa Kanya. Ang bulag ay sumisimbolo sa namumuhay sa dilim. Dalawang bulag gusto nilang gumaling para makakita at hindi limos ang hiningi. Nahabag si Jesus at sila'y nakakita at sumunod sila sa Kanya. Yung request ng dalawang bulag dito ay nagpapakita na walang pagdududa at nanindigan sila sa kanilang pananampalataya at paniniwala nila kay Kristo na magagawa ng Panginoon ang Kanyang hiling. Ang bagay na kanilang nais ay imposible sa tao at ito'y nagpapatunay na si Kristo ay anak ng makapangyarihang Diyos. Ang bagay ng pagpapagaling sa isang bulag ay hindi kayang gawin ng tao. Imposible sa isang tao na magpagaling ng isang bulag. Subalit, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay kayang magpagaling ng isang bulag. Dahil siya ay higit na makapangyarihan at walang imposible sa kanyang mga kamay. May hahalong tulad natin sa mga karamihang tao na bulag sa espiritu. At kapag nais nating gumaling sa pagiging bulag, tayo taos-pusong lumapit sa Diyos, taimtim na lumapit sa Panginoon, nang may pagpapakumbaba, gaya nung ginawa ng dalawang bulag na ito, na pinagaling ni Kristo. At nariyan siya upang magbigay ng kahabagan para sa atin. Handa niya tayong tanggapin at handa rin tayong pagalingin. Handa siyang magpatawad upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At upang tayo ay hindi mapahamak. At kapag binuksan niya ang ating mga paningin, nais niyang ihayag sa atin ang katotohanang makakapagbago sa ating buhay. Buhay na handang sumunod sa Kanya, buhay na handang magpasakop sa Diyos, buhay na handang maglingkod sa pagpapagamit sa Diyos. Ang tinatawag na complete healing sa ating buhay ay nagmumula lamang sa Diyos at hindi natin kayang gawin na tayo ay gumaling ayon sa sarili natin. Sa parehong pisikal at spiritual na kagalingan, ang tanging Panginoong Hesus lamang ang pwedeng magbigay at magkaloob sa atin ng kagalingan. Siya lang ang makakapagbukas ng sarado nating mga mata at bubuksan din niya ang ating isipan upang maintindihan ang kanyang nais, upang maintindihan ang kanyang mga salita, ang kanyang nais ipagawa sa atin. Bilang isang Kristiyano, kapag tayo ay humingi ng habag sa Diyos, ay kusa niyang ibinibigay. Gaya po sa James 4:2, yet we don't have because we do not ask. So kapag tayo ay taos-pusong lumalapit sa Diyos at nagsasabi tayo kung ano yung nais natin, nariyan siya, handa tayong tanggapin, handa tayong pagalingin sa anumang sakit na mayroon tayo. Bilang isang Kristiyano, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo, sarado din po ang aking isipan at ayaw ko ring makinig or sumama sa pangangaral or makinig sa mga taong nagbabahagi ng kanyang salita. Ngunit nung nabuksan ang aking puso, binuksan ng Panginoon ang aking isipan, ang aking mata sa katotohanan,
ay tuloy-tuloy po ang aking pagpapasakop sa Diyos. At glory to God, sa buhay ko ngayon ay patuloy po akong nagpapagamit at nagpapasakop sa Diyos. Sabi nga po sa John 8:12, ako ay ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. Gaya ng isang bulag ay nung hindi pa po nabuksan ang kanilang paningin, sila po ay namumuhay sa dilim. Sila po ay namumuhay sa kadiliman. At nung sila pinagaling ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon po ng kaliwanagan ang kanilang buhay, gaya ng pagbibigay niya rin po ng kaliwanagan sa sarili kong buhay. Ito'y napakapalad po ng taong naghahangad ng paningin, naghahangad na makita ang Kristo sa ating buhay. Dahil kung tayo po ay naghahangad ng ganitong nais para sa Diyos, ay nariyan ang Panginoon, bukas ang kanyang kamay para sa atin, bukas ang kanyang pagtanggap, bukas ang kanyang palad para sa ating upang tanggapin tayo sa ating karumihan, tanggapin tayo sa ating kakulangan, tanggapin tayo bilang tao na nagmamakaawa sa Kanya at handa niyang ibigay ang pagpapatawad para sa atin. Sabi nga po dito sa salita niya sa 1:6 verse 44, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa aking Ama na nagsugo sa akin, at ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Napakabuti ng Diyos na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi siya maramot. Nariyan siya para tayo'y tanggapin bilang tayo. Kahit gaano tayo karumi, kung tayo ay nagsisisi at lumalapit sa Kanya, siya ay handang tumanggap sa atin. Maraming salamat sa verse na ito na kung saan ay hinimok ako ng Diyos upang mabuksan ang aking mga puso. Maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa habag mo sa akin, Panginoon, at sa mga ibang taong nakakilala at binuksan mo ang kanilang mga mata upang sila'y makakilala. Nung una, ako'y bulag, pero binigyan mo ako ng paningin upang makilala ka, upang gamitin mo na makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat, O God, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka. Binuksan mo ang aking mga puso, maging ang aking pamilya. Nagkaroon kami ng kaliwanagan, kaligtasan, upang kami, O God, ay maglingkod sa iyo. Maraming salamat, O God, dahil handa ka laging magpatawad sa amin. Handa mo kaming pagalingin sa bawat mga kahinaan namin, sa bawat mga sakit po namin. Maraming salamat, O Diyos, dahil kami ay binibigyan mo ng kalakasan. Kami ay binibigyan mo ng pag-asa upang kami, O God, ay makasunod sa iyong nais. Bilang lingkod mo, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang buong pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo, at sa mga taong hindi pa po nabubuksan ang kanilang mga puso at isipan, maging ang kanilang paningin at paniniwala. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang spiritual blindness, Lord, na sila rin po, at your perfect timing, O God, makakilala din po sila sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Tunay nga, O Diyos, na nagbibigay ka sa bawat isa ng kaliwanagan ang sinumang tatawag sa iyo, Panginoon, at magpapasakop sa iyo. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you all for joining us sa Chapter a Day Daily Devotions on 9. And thank you, Sister G, for sharing the word today. Yes po. God bless. God bless.